Hello, Sagittarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga messages and energies ninyo surrounding you this week. So, first card ninyo, napakaganda. That is your current energy, which is the Queen of Pentacles. What to embrace, napakaganda din. The Ace of Swords. Anong dapat ninyong iwasan? We have the Queen of Cups. Accomplishment ni Sag. We have Ace of Wands and Six of Cups. Ano yung possible na blessings ninyo, na opportunities? We have Judgment. Ano yung obstacles or challenge? We have the Page of Wands. Ang advice sa inyo ng Spirit for the week. We have the Four of Swords. Ayan. So, bottom of the deck ninyo, which is your theme, we have the Two of Swords. Ayan. So, decision making ito, no? This is decision making. But ngayon, hindi pa kayo handa para dito. Hindi pa kayo handang magdesisyon. You can't make up your mind yet. You know? Si Judgment then, this is also decision making. Si Ace of Wands, oh no, this is Ace of Swords, no? Si Ace of Swords, yung meron din na kailangan kayo ditong pag-isipan at pagdesisyonan. No? So, maybe there are going to be endings and beginnings sa ngayon. Kaya panay-panay busy, no, yung isip ninyo sa pagdidiskarte, sa pag-iisip what you are going to do, no, what is your next agenda, what is your next priority, yung mga ganon. Si Two of Swords, indecision pa ito, no, indecision. Maaaring you're still gathering information, you're still gathering facts na siyang makakatulong sa'yo para ikaw ay makapag-desisyon. You know? Si Ace of Swords, there is clarity. You know? Kaya kung ano man ito na pagdedesisyon na ninyo sa ngayon, hindi magtatagal, ano? Maybe within the week or within few days, siguro mapag-iisipan mo agad kung ano yung dapat mo nang gawin dito. There's going to be an energy shift, no? Kasi meron tayong Ace of Swords, which is nasa what to embrace, no, na area sa reading ninyo. So, maaring meron ditong dadating sa inyo na new ideas, epiphanies, diba? May mga enlightenment, you know, light bulb moment, merong aha moments dito na mangyayari, you know, na bigla, all of a sudden, ano, kahit may ginagawa kayo, all of a sudden, merong papasok sa inyo, no, na idea, or kung ano mang magpapalinaw sa inyong isipan. Masasabi ninyong, aha, eto na, no, eto nang gagawin ko, yung ganon. So, magkakaroon kayo ng light bulb moment, no, so, and that is going to, that is what you're going to embrace this week. Kasi, yun nang siguro magiging susi, no, para magkaroon na kayo ng direksyon, no? Sa ngayon, ma-figure out nyo na what you need to do, ma-figure out nyo na kung ano yung dapat ninyong unahin, anong dapat ninyong prioritize, no? Yung ganon. Kaya, enlightenment is coming your way, no? Diyan makakatulong sa'yo na makakalabas na kayo rito sa difficulty, no? Kung ano na ang gagawin ninyo. So, yung current energy ninyo is really beautiful. Queen of Pentacles is about financial gain. This is about wealth coming your way. Diba? Meron mga financial blessings and financial opportunities that are coming in sa buhay ninyo sa ngayon. At this is also a period wherein siguro magkakaroon dito ng parang merong, kung kunyari nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya na, diba, sa isang opisina, someone, no, is going to approach you siguro at magta-try na i-win ka para magtrabaho ka sa kanya or magtrabaho ka sa kung saan siya nagtatrabaho. Parang ganun. And it's going to be siguro a lucrative offer.
na dadating, no? Baka mas maraming ano ang ibibigay sa iyo. Mas magandang offer. Mas maraming benefit, siguro, yung ganon. Kaya good luck sa you diyan. This is also mother archetype, no? So baka ang iba sa inyo is going to be a mom. Baka kayo magiging nanay na, baka kayo yung mga anak, yung ganon. Or maybe you're taking care of your children, no? Kung meron na kayong mga anak. Or dito siguro you're going to focus more on family life, aside from pagtatrabaho, 'di ba? Siguro mas magiging hands-on kayo ngayon sa ilang mga family matters, no? So good luck. So ito si Ace of Swords, ito yung dapat din yung embrace, which is na ano na natin yan, na-discuss na natin kanina. So what to avoid is the Queen of Cups. Ayan, ito dapat din yung iwasan. Queen of Cups is Queen of Cups is about intuition. This is reminding you how sharp, no, yung intuition ninyo sa ngayon. This is about this is also mother archetype, isang nanay din ito, katulad ni Queen of Pentacles, isang nanay din siya. So possible, no, na surrounded kayo, siguro you are surrounded kayo with mother figures. Baka laging merong nanay-nanayan sa paligid mo, or maybe nagiging nanay-nanayan, no? Sa buhay mo, not particularly yung nanay mo talaga yan. Maaring, yung nanay mo is always there for you, is always supporting you, pero feeling ko meron ditong parang kung umasta sa'yo, parang nanay mo. Yung ganon. No, na baka mas stricto pa kaysa sa nanay mo. 'Di ba? Yung ganon ba? So, maaring yun ang dapat ninyong i-avoid dito. Yung mag-fall kayo sa ganon na maaring yung taong ito is trying to run your life. Baka siya na yung gustong masunod. Baka mas malala pa siya kaysa sa nanay mo. Kasi yung nanay mo, baka very supportive of you din, 'di ba? Very supportive of you, pero hindi yung dinidiktahan ka. Kumbaga, no, ng kung ano ang dapat mong gawin or paano mo papatakbuhin ang buhay mo. Pero feeling ko, merong isang tao siguro sa buhay mo na parang nanay mo din kung ituring, pero mas malala pa siya, ka-stricto sa nanay mo. Yung bang baka siya na yung gustong masunod, no, sa lahat ng gagawin mo, sa mga decision making mo, yung ganon, no? So yun ang dapat mong iwasan diyan, 'di ba? Ano yung ninyo, yung possible na maging accomplishment niyo sa ngayon? We have the Ace of Wands, so siguro meron ditong offers, maaring meron mga job offer or career opportunity, business opportunity rito na pwedeng dadating. Merong magbibigay sa iyo ng pagkakataon na maging karera ninyo or maging trabaho ninyo, siguro yung hobbies ninyo, yung mga interest ninyo, yung passion ninyo, no? Baka kasi related din ito sa artistry ninyo, no? Kung ano kayo, kung meron kayong talento, no, na related sa creativity, baka dito nakalinya yung offer na ito. And maybe this is what you really want then. Kaya maaaring finally, 'di ba? Baka ito na yung iti-take advantage mong opportunity. Maaaring related dito ang decision making na gagawin mo rito. Kasi most likely, meron ka ng existing na trabaho sa ngayon. Meron ka ng career, kumbaga, na na-build sa ngayon. Pero, maaaring hindi yon, no? Yung passion mo. 'Di ba? Kung anong career mo ngayon, maaaring that is not what your passion is. And siguro yung offer na to, this is where your passion is. 'Di ba? Kaya maaaring nahihirapan kang magdesisyon. So, but you're going to make a decision, no? Kasi feeling ko related ito dito. So, yung Six of Cups naman, this is reminiscing your past, reminiscing
your memories. Kumbaga, no? Yung mga masasayang araw mo kasama ang mga mahal mo sa buhay. Kasi baka nasa malayong lugar ka eh, no? Sagittarius. Baka nasa ibang bansa ka. Diba? At ang pamilya mo naiwan dito, mga mahal mo sa buhay nandito. So, maaaring ganun ang ganap. At ngayon parang nagmumuni-muni ka, nagdinilay-nilay ka, and you are reminiscing yung mga masasayang araw na magkakasama kayo. Namimiss mo sila siguro, no? Maaaring matagal ka na hindi nakakauwi. Maaaring namimiss mo sila kasi matagal mo nang hindi sila nakikita, nakakasama, you know. Pwedeng nakakausap mo, nakaka-VC mo, pwede mong nakaka-PM, nakaka-DM, ganun, nati-text. Pero yung face to face, no, na makasama mo in person, maaring matagal ng panahon na hindi mo nagagawa yon. Kaya maaring may uuwi, no? Maaring kung ikaw ay nasa ibang lugar, maaring ikaw ay uuwi to be with your loved ones, no? So, ano yung mga blessings and opportunities ninyo sa ngayon, no, na maaari ninyong makamit? So, we have the judgment. No, judgment energy is this is also a decision making. You know, there is going to be some issues dito na matagal nang pabalik-balik sa buhay mo na hindi mo ina-address. Kasi maaring hinahayaan mo lang na lumipas ito. As in, maaring ini-ignore mo, dinidedma mo because pwedeng iniiwasan mo din ito. No? Kaya, ano siya, pabalik-balik, no? At ngayon, maaring nandiyan naman. Kaya, this could be the perfect time, no? Para, yan ay, you look into it at pag-isipan mo, at i-address mo na to, pag-desisyonan mo na sa ngayon, so that hindi na to muling bumalik. You know? Yung ganun. At, maaring tutulungan ka ng universe dito, no? To think, diba, what is best for you. So, kaya importante, no, na makikinig kayo sa inyong intuition because, you know, intuition is your 24/7 na reliable guide, no, and that is divine guidance. Galing yan sa universe, no, yung mga messages na maaaring na naririnig mo from there. So, ano yung possible na obstacle ninyo? We have the Page of Wands. Page of Wands is also exciting, no? Next to Ace of Wands, si Page of Wands din merong mga balita na dadating dito that could be related din sa mga opportunities. Pero, ang dapat mong iwasan kasi maaaring ito yung maging challenge mo dito is baka merong magbabalita sa inyo na merong oportunidad here and there na maaaring magka-interest ka, pero mag-iingat ka din kasi baka meron ditong magdadala din sa inyo ng balita na maaaring mag-discourage sa'yo. Maaaring merong mga taong naiinggit sa'yo, diba? At ayaw nila na makuha mo yung trabahong yon or yung opportunity na yon, diba? Na maaaring ino-offer sa'yo magandang trabaho, magandang business, no? So, yun ang maaaring maging challenge mo. So, as much as possible, mas makinig ka sa iyong intuition because your intuition is divine guidance at wag mong pansinin, no, yung mga nagmamarites or mga nagmamarisol sa'yo. Kasi you never know kung anong mga agenda nila. 'Di ba? Kung maganda yung agenda nila sa'yo, then for sure, these people are going to feed you with good information. With information that can help you, will encourage you, no, will fire up your passion dito sa mga oportunidad na ito. Pero kung merong mga nagdi-discourage, merong sinisiraan, merong ganun, don't entertain those information anymore kasi hindi naman yun makakatulong sa'yo. So, ano yung advice sa inyo ng spirit? We have the Four of Swords. Maraming pwedeng dumating kasi ng opportunity sa inyo, diba? Kaya kailangan na maging handa ka rito. Kasi you never know. Baka meron dito mga opportunity na kailangan mong actionan agad, diba? So, at least, you're physically, mentally, emotionally ready.
fit and ready for whatever is new that is coming, 'di ba? Kung ano man ang mga oportunidad na to, so dapat handa ka, 'di ba? Kaya magpahinga ka, give yourself its due rest, 'di ba? Kasi tao lang tayo, no, Saj? Always remember na we need rest. We need to rejuvenate, we need to recuperate, we need to recharge once in a while. Okay? Para lagi lang tayong nasa on top of our health. So, therefore, we will be on top of our game. So, what else? Final message ninyo, take time to rest. Ayan na nga. Take time to rest and recuperate rather than continuing your striving. 'Di ba? So, most likely, pagod kayo lagi, no? Baka exhausted kayo lagi or baka nandoon kayo sa point na parang burnout na kayo siguro. 'Di ba? Pwedeng ganoon. Kaya, eto na, doble-doble na yung mensahe para sa iyo. Okay? Na it's take time to rest and recuperate. Okay? Para makabawi yung katawan mo sa pagod. Makabawi ang katawan mo sa stress. 'Di ba? And, importante yung tulog, Saj? Always remember that. That during sleep, that's when our body recuperates. During quality sleep, that's when our cells in the body repairs. Okay? Kaya kailangan na bigay mo din sa sarili mo. Kung oras na ng pagtulog, itulog mo yan. Okay? Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.